me again, Em. May kasalanan ako sa inyo. Hindi ko nagawa yung to be continued video kasi nakatulog ako noon. So ngayon, babawi ako. Pag wala tayong ma-content, anong content? Makeup tutorial ng mga hindi marunong mag-makeup. So for today's video, meron akong kailangan i-shoot. So kailangan ko ng professional photo, kineme. At alam niyo naman, as a DIY girly, aka kuripot, hindi tayo magbabayad para dyan. So I have to do my own makeup and I have to do my own photo shoot using my phone. So, ganon. So ayan, pag may narinig kayong maingay dyan sa likod, kumakalakalampag, pusa ko yon si Sally. Inggitera talaga yan. Pag nagme-makeup ako or nagbibihis ako, gusto niya nasa paligid siya. So this is the before. So ngayon, hindi ko na kayo sasama, maghihilamos ako. Kasi this video, at saka this video, at saka this makeup routine was inspired by a friend. Sinuggest niya na ito daw yung i-content kong next. Siguro na bored siya nung una, kaya sabi niya, mag-makeup ka na lang. Tignan natin kung natutunan mo yung mga sinabi ko sa'yo. Actually, sinabi niya sa akin na dapat daw, nagpa-foundation ako. Alam niyo naman, di ba, doon sa pinakita kong video nung una, yung una kong vlog, hindi ako pala makeup. Hindi dahil hindi pala makeup, hindi ako marunong. Tsaka wala akong masyadong interest. So ngayon, tinuruan niya ako mag-apply ng makeup. As an excuse, I have dry skin. Kaya sinabi niya nun, I'm just not doing the right prep. So, nung sinubukan ko, nung nakabalik ako dito, doing it on my own. Sa mga videos ko, kung napapanood yung mga videos ko sa Facebook, well, actually, baka hindi, kasi baka new watcher kayo. New watcher. Baka bago kayong manonood, hindi nyo nakikita yung mga reels ko about what I do for a living. So, hindi nyo nakikita yung mga peg ko doon. Yung mga first videos ko, naka-full makeup ako. That's when I tried the routine. And I saw that it really worked talaga for me. So, all these years believing na I have dry skin, I'm just not doing the right prep pala. Katamaran, no? So, this prep, I will tell you, kasi kung kagaya ko kayo, na hindi kayo marunong mag-makeup, pero kailangan nyo mag-makeup, this is it. Warning. Warning, I'm not an expert. Hindi ako magaling mag-makeup. Kaya wag nyo akong asahan na 100% to. Kung may makikita kayong mga mistakes, ipikit nyo na lang yung mga mata nyo. At kung hindi ito yung video na gusto mong mapanood, skip ka na lang. Punta ka sa mga professional makeup tutorial kasi hindi ito yon. Okay? Okay, ito na yun mga sisters. Nakapaghilamos na tong lagay na to. Okay, so after maghilamos, sabi niya daw, kailangan nating mag-toner. Sally, wag kang maingay ha. Kailangan natin mag-toner. So itong meron ako dito. Gumagana naman siya, kaya siya nauubos. So magto-toner daw tayo para hydrated, maalis yung mga dead skin na nandyan. Alam nyo, kailangan kong mag-pluck ng... Pero feeling ko, nakakatakot gawin yun. Tapos maglalagay ako ng makeup, baka magkaroon ako ng problema. So, mag-ahit lang ako. Actually, talaga, ina-avoid kong mag-ahit ng ganito kasi ang pangit ng tubo, di ba? Kagaya nito. Ang pangit ng tubo, makapal. Ayoko nun. Pero wala tayong choice. And so, very hydrated. Talagang pinaninindigan ang pagiging dry. Sabi niya, uunahin ko daw yung moisturizer. So, ito yung ginamit kong moisturizer nung nag-makeup ako. Maliit lang. Kasi tester lang to. Dahil ang goal daw natin ay parang balat lang yung skin kahit nag-makeup. Nararamdaman ko, kinokorek ako habang pinapanood to. Kaya, galingan natin. Sige. Dito daw. So, dapat covered talaga lahat. Hindi masyadong dry. Huwag mong titipirin. Kasi yun yung gagawin natin ngayon, mga sister. Alam niyo, nung nag-makeup ako nung ganito, parang, ganito ba dapat kadami yung foundation? Kaya pala hindi nauubos yung foundation ko kasi pag naglalagay akong foundation, parang nahihiya. Dito pala dapat you have to be generous. Yung sobra lalagay ko sa leeg ko. Okay. So, next. Next daw ay serum. Serum ba? O primer? O all of the above? O sige, serum.
Ayan, nalimutan na. Serum. Ito lang. Wala tayong ibang choice. Lamilin. Kayo na lang magbasa, mga sis. Hyaluronic. Alam nyo na yun. Hindi rin tayo matipid dito. No. Talagang dapat hydrated. Yung ako, nasabi ko mag-ahit ako. Hindi ako nag-ahit. Inuna ko lahat to. Well, wag na lang tayo mag-ahit. Alam nyo, mas maganda sana mag-makeup kung meron akong contact lens, no? Ay, what's that? Ay, what's that? Hindi talaga tayo pwedeng mag-contact lens muna. Maybe for a year. Hala, may napunta sa mata ko. Meron akong primer. Galing to sa nagturo sa akin. Tignan mo naman. Siguro tinamad siyang itapon. Sabi niya sa'yo na lang. This is a Philippine brand. Get ready with me. Sa din natin. Sister, wala na. Gamitin na lang natin yung akin. Let's pray and hope na tama yung prep ko para maganda naman yung lapat. Huwag din natin siyang tipirin. Nalagyan ko yung mga part na feeling ko madami akong pores. Dagdagan natin. Parang kulang. Ang laki ng canvas. Mga sister, may kita nyo talaga. Puro lang akong kamay na makeup dito kasi hindi talaga ako expert sa mga brushes, no? Parang mas komportable talaga ako sa kamay. Okay, so what's next? This is my foundation. House Labs 100 Light Neutral. Yun ako, sisters. Kinakabahan ako lagi pag maglalagay ng foundation kasi parang kailangan sobrang dami. Bago pala ang lahat, nandito na to pero maglagay muna tayo nitong green. Sabi niya rin sa akin, bumili daw ako nito para takpan yung mga may redness. This is Sephora Best Skin Ever. Yung green daw kasi nakakancel yung red. Paano ba yun? Red yung buo kong mukha. Meron akong scar dito na kailangan kong takpan. Dito ako madaming redness around the nose area. At meron akong pimple. Takpan natin. Once every full moon lang yan lumalabas. At ngayon pa talaga. Tingin ko yun lang naman yung may matinding redness around this area. Nawawala yung applicator ko ng... So, paano kayang gagawin natin, no? Kakamayin? Ay! So, ganito talaga siya maglagay. Ako din. Naloloka din ako bakit ganito kadami. Ano ba to? Facial? Alam nyo, mukha lang perfecto yung mga ginagawa ko pero ganito yung mga behind the scene talaga sa buhay ko. I-blend natin lahat ng problemang ginawa natin sa mukha natin. Ayan na. Hindi ata ito. Baka yung bigay niya yung kailangan ko. Ang goal daw, no? Dapat parang bala. What's happening? Tama ba yung nangyayari? Parang hindi tama yung nangyayari, sis. Feeling ko too much foundation. Parang hindi nakaka-proud yung nangyayari, no? Diba naman to? Kailangan natin pagsama-sama... kailangan natin pagsanib-sanibin para sa lahat ng lahat ng tools. Kasi hindi nila kinakaya. Napakadami ng problema ng mukha na ito. Alam nyo, pinagsisisihan ko na yung content ko. Dapat di na ako nag-video. Para hindi nyo na nakita na yung mga kamalian. Kasi pag nakita nyo yung picture ko, maaalala nyo tong behind the scenes. Ito nyo ba yung itsura? Oh my gosh. Alam nyo, tingin ko talaga yung primer. Paalala nyo nga, pag pumunta ako ng Pilipinas, bibili ako ng Get Ready With Me. Pero dahil nandito na, ituloy na natin ang laban. Tingnan natin ha. Baka mag-work naman. Ang contour. Kasi ang laki ng mukha natin, sis. Kailangan nating bawasan. Ang pangit talaga. Ito ang kinakabahan ako lagi, no? Mag-powder. Dito makikita yung tunay na kalagayan. Diba nakikita niyo sa cellphone ako all control. Diba? Gusto niya nag-mattify. So, let's move on. Malungkot. Let's move on. Moving on. Gamitin ko tong easy. Tinulungan ako nitong friend na nagturo sa akin kung ano yung magandang palette na bubuin ko. Well, actually, sabi niya, maganda daw tong ito sa akin pero hindi pa rin ako convinced hanggang ngayon. Kasi feeling ko talaga, true winter ako. Kung familiar kayo sa color analysis, feeling ko true winter ako. Masyadong warm to for me. Feeling ko, hindi yan tama. Mga sis, huwag na kayong masyadong mag-expect, ha? Kasi kahit ako disappointed eh. Ha? My jawline.
Dati hindi ko makita yung thought kung ano yung para saan yung contour. Kasi yung sobrang laki ng mukha ko dati, lalagay ako ng picture. Yung ganyan kong mukha, kahit saan ka mag-contour, bilog pa rin. So, wala siyang patutunguhan talaga yung contouring na yan. Ngayon ko lang siya na-appreciate. Na oo nga no, may difference. May difference pala. So, dapat pag nag-contour tayo, blend na blend. Dapat hindi siya sharp. Parang natural lang. Natural lang na anino. Anino. Parang feeling ko okay na ako. Okay na ako dahil wala naman ang magbabago. Napakababa ng energy ng video na to kasi disappointed talaga ako. Akala ko maganda yung kalalabasan. So, dahil professional yung peg, ito lang yung palette na meron ako. Diba? Alam nyo na ngayon, hindi talaga ako mahilig mag-makeup. Or kung mahilig man, hindi talaga ako mahilig. Huwag natin ipilit. Meron pa akong isang palette. Yung Disney. Nung nalaman kong true winter ako, kasi dati, puro warm shade, nilet go ko lahat talaga. Ito lang yung nakita kong medyo. Ang true winter kasi cool. Very cool. Pero ito parang masyadong deep to. Hindi ata ako dyan. So, dun ako sa mga ganito. Pero dahil this is a professional photo, ang kailangan ko, mag-stick lang ako sa mga neutrals. Ito yung pinaka-light na neutral na pwede sa akin. Tingin ko warm pa rin siya, pero okay na siguro. Kung technique ang hihingin nyo sa akin, yung technique ko basta malagyan ko siya. Mag-ingitan sila pag mas madami yung kabila. So, dapat fair lang. Ng technique. Dapat pag mag-eyeshadow ka, fair lang. Hindi sila mag-aaway. Ngayon, para magkaroon ng depth. Para magkaroon ng depth, lalagay ko tong darker, sa edge. Using the same brush, kasi wala naman akong choice. Wow! Ano nangyari? Masaya na ako dun pag nakita ko may nagbago. Ang dilemma. Paano mo papantayin? No? Meron dito sa kabila. Paano mo gagawin sa kabila? Yan lagi problema natin, sis. Huwag ka daw hihinga para pantay. Okay, 1, 2. Parang imbis pumantay, no? Mamamatay ka. Ano kung nanood pa rin kayo hanggang ganito katagal? Hindi ko alam anong ginagawa mo sa buhay mo. Bored ka? Wala ka ba papala dito, sis? So, next. So, hindi ko kailangan ng brush. Wow! Expert, di kailangan. Alam niyo, favorite ko yun. Silver na eyeshadow. Hindi, sabi ko yung hindi sobrang silver, pero nagmumura yung silver dito ngayon. Sis, sorry, sabi ko konti lang. Kasi iba nagtataka, bakit hindi ka maging artist kagaya ng nanay mo? Nakita niyo naman, mukha ko pa lang yung canvas, hindi ko na magawa. Pag may magtatanong, bakit di ka nag-concealer? Wala po ako nun. Huwag niyo pong hanapin yung wala dito. Favorite ko, lash curler. And dahil photoshoot ito, kailangan pack yung eyelashes ko. Pero dahil gusto ko pack na pack sa picture, kailangan ko ng pack na ganito. Kailangan ko ng tulong. Naglalagay ako ng lashes. Yung medyo permanent, no? Yung parang mga 3 weeks tumatagal, ganyan. Pero wala ako sa mood maggaganyan. So, gagawa na lang ako ng ganito. Huwag niyo na akong tanungin kung ano ito, dahil hindi ko din mabasa eh. Shinchansu. Basta humanap na lang kayo kung gusto nyo ng ganito, yung glue free. Sana naman kahit eyelashes makisama. Pack! O, nakita nyo na yung changes. Change. Diba? Pag ganito, minsan nagsisisi ako kung bakit ayoko pang magbayad din, no? Sana nagbayad na lang ako. Para relax ka lang, nakaganon ka lang. Pero okay na din. Sinalba na ng eyelashes yung problema ko. No? You think so? I think so. So, 4 yung nilagay ko dyan. So, right? Alam niyo yun, ang dali laging gawin ng pinakauna. Ang mahirap, paano mo ikikip yung momentum. Ano kayang magandang lipstick, no? Pagka yung professional photo. Dapat ba red? Para nangangagat. O red kasi para hindi halata yung mga blunders. Feeling ko kasi pag naka-red lipstick ako, naiitama na niya yung lahat. Alam mo yung kasi nandun yung focal point. Hindi mo na nakikita yung mga mali. Yung nakita kong hindi pantay yung kilay mo, pilik mata mo. Alam niyo, may isa pa akong can't live without. Magkikilay na ako. As you can see, hindi ko naman kailangan ng masyadong madaming kilay kasi madami na akong kilay pero kailangan siya para mukhang uniform. Para yung mukha kang pulled together. Wow! Sabi siguro ng mga nanonood dito, sira ulo ka. Sira ulo ka. Wala kang magawa. Well, true. Tinatawa ko na lang ang kabisihan ko. Kung alam niyo lang kung gaano ko kabisi, sasabihin niyo, bakit mo pa ito ginagawa? No? Dami mo nang ginagawa. May paganito ka pang ganap. Dapat matutulog ka na lang.
Well, anyway, so this is e.l.f. Itong pangkilay ko. This is neutral brown. Hindi ko alam kung bakit ako nag-neutral brown. Pero dati ata kasi brown yung hair ko. Ngayon black na. Pero okay na din. Para hindi siya masyadong matapang. So, una ko nilalagyan yung ilalim. Tinitrace ko muna. Alam mo, nagpa-eyebrow tattoo ako 7 years, 8 years ago. Meron pa din siya, no? Alam niyo, impulsive decision lang yun. Nagmukhang ako matured after ko magpaganon. Pero okay na din. At least ngayon tinitrace ko na lang. So, kayo, huwag niyo akong ginagaya. Huwag kayong impulsive. Alam niyo, nung araw na yun, nung nagpakilay ako, tulog ako, nagising naman ko, magpapakilay ako today. Ganon, literal, ganon talaga yung nangyari sa akin. Kasi nakita niyo may kilay naman ako, no? Uso lang talaga siya nung mga panahon na yun. Kaya, hi, why not? Gusto ko rin nun. Kaya na lang ang humusod akong pantay. At kung hindi, sorry po. Sa mga nagtataka, no, bakit ang dami kong scar dito? Kakaano ko lang po kasi. It's not a secret. Nagpa-alar plastic po ako. Pinabawasan ko yung alar. Dati, sige, ito na. Para naman merong silbi tong content na to. Dati, like, 2 to 3 years ago, nagpa-rhinoplasty ako. Pero dito sa LA. So, I paid like, huwag ko na sasabihin kasi hindi maganda yung ano sa akin, yung effect. Dahil, yung anak ko, lagi ako nabubunggo. Yung gawa sa akin, nilagyan ako ng silicone. So, na-infect siya. Pero na-infect siya after a year. Na-reject siya after a year. So, tinanggal. Maraming beses siya sinubukan i-save. Maraming beses ako nag-antibiotics. Siguro 3. Nag-3 rounds ako ng antibiotics para ma-save siya. Kasi ayoko talaga siya let go. Dahil sayang. Sayang yung pagod. Sayang yung effort. Sayang yung pera. Tsaka naisip ko, alam ko sa sarili ko, hindi ako titigil dito. Hindi ako titigil magpa-rhinoplasty. Kaya kailangan, ma-save ko na siya. Pero, kasawi ang palad. Nag-reject siya. So, kita nyo tong scar na to. Itong dito sa gitna. Kaya ako may guhit dyan. Dyan siya tinanggal. Hiniwaya, tapos dyan siya inalis. Alam niyo, super smooth ng pagtanggal. Para lang siyang sipon na lumabas. Apakabilis pagkahila. Yun na. That's it. Tinahina ulit. So, after nun, very disappointed ako. Very malungkot. Nag-form ako ng bagong plan. Feeling ko, bilang mother, hindi talaga pwede sa akin yung foreign object sa katawan, sa mukha. Especially kasi yung anak ko, sobrang lambing. Gusto talaga, alam mo yung parang pusa. Gusto niya sa mukha pa siya gumagano'n ganon. Ganon siya. Feeling ko, nung 1 year akong merong foreign object sa mukha, which is the silicone. Parang feeling ko, hindi ko siya sobrang na-enjoy yung anak ko kasi kung lalapit siya sa mukha ko, iilag ako agad. Alam mo yun? So feeling ko, I'm not becoming the mom I wish to be. Wow, may ganon. So, nung natanggal siya, very relieved na naman ako kasi kahit yakapin ako ng anak ko, kahit mabugbog na yung mukha ko, walang iniiwasan. Kaya nag-research ako ulit. Nag-research ako ulit. Sabi ko, pag nagpa-rhinoplasty ako, kasi alam niyo sa totoo lang, masaya naman ako sa bridge ko eh. Itong bridge ko na nakikita niyo, totoo kong bridge yan, mga sister. Siguro dati, nung mataba ako, hindi ko lang siya ganun ma-appreciate kasi napapalibutan ng taba. Nung nag-lose weight ako, doon ko nakikita na, okay naman pala yung bridge ko. Tsaka nakita ko yung mga pictures nung mga nagpa-alar plasty lang. Especially dito sa doktor ko, si Dr. King Sauco sa Green Hills. Oh, wow! Kay Dr. King Sauco ng Green Hills. Kasi siya yung para sa akin ha, based on my goal. Ganun kasi dapat. Kapag magpapa-ayos kayo ng anything sa face ninyo, yung kailangan kukunin yung doktor. Hindi yung sikat, hindi yung doktor ng kaibigan mo. Dapat, doktor siya na makukuha mo yung goal mo na peg ng nose. Kasi yung mga doktor, iba-iba yan sila ng approach. May doktor na gusto nila Korean style yung gawa sa ilong mo. May mga doktor naman na gusto American style yung nose. So, mamimili ka ngayon ng doktor na kayang gawin yung peg mo na ilong. So, dun ka maghahanap ngayon ng doktor. Hindi yung, ito kasi yung kilala, ito kasi yung mura, ito yung, hindi ganun. Itong doktor ko, hindi dahil sa presyo, hindi dahil sa kilala, or so kung ano man, pinili ko siya kasi siya yung gusto ko na peg na nose. Nakakita ako ng mga kliyente niya na parang kamukha ng ilong ko before. Tapos nagawa niya yung peg na gusto ko dun sa after nung mga yon. So naisip ko, ito na yung doktor na gusto ko. Ito na yung doktor na hindi ko kailangan ng, alam mo yun, implant. Tapos makukuha niya yung peg na gusto ko, which is this. Although, hindi perfect, kasi pag meron ka pinabago sa mukha mo, huwag ka talaga mag-expect na perfect yan, no? Of course, there are scarring, depende sa tao kung paano siya mag-heal, hindi yun kasalanan ng doktor. Meron ding tao na magaling mag-heal, so mahirap i-compare, no? Ito yung akin,
napansin ko, dito ang ganda ng healing ko. Pero dito, pero 1 month pa lang naman, it's too early to tell. Medyo magapa. Hindi pala 1 month, 2 months na. Pero sinabihan naman ako ng doktor na it's gonna take 6 months to 1 year para makita mo talaga yung full na healed na result ng nose mo. So, yun. Huwag tayo masyadong malungkot. Ako naman hindi ako nalulungkot kasi I've been through ng sobrang hirap na process ng healing ng rhinoplasty before. Kaya yung expectation ko sa ngayon, hindi na ganun ka, hindi na ganun ka-intense na, hala, kailangan Angelina Jolie. Hindi na ganun. So, alam ko na kung ano yung expect ko sa healing. Alam ko na yung iingatan ko. So, ngayon, kahit hindi ako allergic sa mga kung ano-ano, mapapansin mo yun eh. Pag kumakain ka ng maanghang, minsan feeling mo nagsiswell, no? Hindi mo siya makikita, pero ramdam mo mabigat. May ganun. So, ngayon, hindi ako careful sa kinakain ko, pero pag feeling ko may kakainin ako na magkakaroon ng direct effect sa healing, wow! Umiinom na agad ako ng allergy pill. So, yun yung mga hindi ko ginawa noon. Alam niyo, wala akong allergy sa kahit ano. Pero alam niyo, kasi wound, it's a wound. Kailangan mo siyang mas ingatan, mas alagaan, kung gusto mo na maganda yung result. Sa ngayon naman, I'm very satisfied sa result ng nose ko. Alam kong hindi perfect yung lahat. But I'm happy. Kasi hindi ko naman talaga gusto ng mataas na nose. Yun lang yung peg nung dati kong doktor. Which is okay din naman siya, si doc. Kaya lang, hindi yun yung peg na gusto ko. Yun nga, nung nagpapayat ako, doon ko nakita na, okay naman na ako. Gusto ko yung natural look. Hirap yung freestyle. Lalo pag meron kang anak na mahilig mag-dive. Diba? So, ayoko nang maulit yung dating naging problema. So, ako na lang yung nag-adjust. Ganun talaga pag mother ka, mag-a-adjust ka sa anak mo. Tsaka mas gusto ko siya ma-enjoy, gusto ko siya mayakap, gusto ko siya makiss ng guilt-free. Kaya, that's why I did the ailerplasty. Sa ngayon, wala naman na akong gustong baguhin pa. Kasi nung nag-weight loss, nakuha ko naman na rin yung mga gusto ko, yung jaw. Okay na ako sa jaw. Although medyo mataba yung face ko. But I'm happy about that. Gusto ko sana dati magpa-buccal fat removal pero sabi ng sister ko, ate, wag na. Kasi nagpapapayat ka pa. So kapag buccal fat removal, tapos baka naman magmukha ako nagkasakit. So, titigilan muna natin ang kakaisip ng kung ano-ano at i-enjoy kung ano yung meron ngayon. Okay, sis? Na yung next. Ito yung hindi ko pa kayang mawala aside from my eyelashes, lash curler, at mascara. Ang isa ko pang hindi kayang maalis sa buhay ko, lip liner. Gusto ko ng lip liner. Sakit ko siya, I think. Masakit, di ba? Mahirap gamutin. Hilig ako bumili ng lahat ng bagay na pare-pareho lang pala yung kulay. Pag uwi ako sa bahay, ito rin pala yan. Kagaya nung umuwi ako sa Pinas. Sabi nung kapatid ko, ate, bakit yung binili mong lipstick kakulay nung lipstick mo din? Oo nga. Kasi siguro, pag meron akong gusto, yun lang yung gusto ko. Focus to go. Ganun. Ngayon, bibigyan ko kayo ng sample, ha? Kung hindi man kakulay na kakulay, malapit na malapit yung kulay. Tingnan niyo lahat ng lip liner ko. Ito lang, anong klaseng mata to, no? Dapat pala bago ako umalis ng bahay, meron akong picture ng lahat ng meron ako para pag umalis ako at may binili ako, hindi kagaya. Kita niyo naman. Colorblind? Are you colorblind? Or loyal ka lang? Wow, loyal. Napakalandi. Ayan. O, tignan niyo naman. Ang naiiba ko lang ata yung red. Diba? Anong klaseng mata yan, sister? Hindi masyadong malinaw. Kaya nga nagpa-LASIK na. Ito naman, yung isa ko pang kinagugustuhan ngayon. Dahil true winter yung palette ko. Kailangan ko ng cool tone na pink. Hindi ko alam kung cool tone to, pero alam mo yung match lang daw sa akin, berry color. So, yun yung mga raspberry, medyo strawberry. Alam mo yung mga bluish tone. Yun daw. Pero alam nyo, na-notice ko din, ang dami nagsasabi sa akin na blooming daw ako. Wow! Dahil sabing blooming ako, pero wala akong binago. Minsan kakagising ko lang. Alam mo, naniniwala talaga ako sa color theory. You're wearing your right colors, it give you an instant filter. Alam mo yun? Filter in real life. So, I truly believe that. Kasi, nung nakita ko yung mga dati kong pictures na nagsusuot ako ng hindi ko color, nagmi-makeup ako ng hindi ko color, talaga dahil, kahit ang ganda-ganda ng ayos ko, ang haggard ko pala. Akala ko lang ang ganda ko. I will put a picture here. Kita nyo? Diba? Para akong malaking pongkan. Nag-stick na rin ako sa dark hair. Dati, lagi akong blonde. Talaga blonde blindness. Apakadami ko kwento dito. So, ito yung sinasabi kong
tingin kong palette ko din. Yan, berry colors. Pero hindi dark ha, like my nails. Pang deep winter to, yung kulay na to. Ang true winter, lighter. Ang deep winter, darker. Ito, mapapansin nyo, I will put a picture here of myself last Christmas. Makikita mo, I'm wearing a deep color and I felt naging dull yung itsura ko kahit naka-makeup ako. Parang ang dull. So, I really try na mag-follow at saka mag-stick dun sa color palette ko kasi that's where I feel more confident. Tsaka when I feel like I'm wearing the right color, nabuboost din yung energy, yung attitude. Wow! Alam nyo na naman, wala na naman akong, bakit ba wala yung mga brushes ko? So, we'll make it work. Setting brush to, pero ito na yung pinakamalapit na pwede natin gawin pang blush. So, ito yung gagamitin ko. Let's see. Ay, masyadong nagmumura. Masyadong nagagalit yung blush on ko, sis. Lagi ko nadadali yung mata ko. Alam niyo naman, natatakot akong magalaw yung mata ko na yan. Kaya ako natatakot kasi, alam niyo naman, sister, hindi ako dito nagpagawa. Kung ngayon lang kayo nakakapanood ng video na to, nandito po ako sa US. Nagpa-opera ako ng mata sa Boro LASIK Center sa Philippines. Takot ako na magkaroon ng problema kasi hindi ako dito nagpa-opera. Kaya ang dami nagsasabi, no? Minsan kahit mahal, mas okay na magpa-opera ka dito sa Amerika kung dito ka talaga nagsistay. Kasi kapag merong emergencies or whatever, andyan lang yung doktor mo. Right? Correct? Tama naman. Pero dahil tipid girly, kuripot, gusto sa Pinas. So ngayon, gusto ko makatipid. That's the cons, no? I have to be very, very careful. Okay. So nakita nyo na, yung power, wearing the, baka ito yung right blush. Okay. Tapos lip liner. Okay. Yung lip liner naman, okay lang siguro kahit hindi ko siya color. Ito yung pinakamalapit. Masyado akong marami nakikita. Sabi nga nung doktor ko, nung inassess ako bago ako operahan, mahilig ka tumingin sa salamin, no? Sabi ni Doc King, mahilig daw ako tumingin sa salamin. Ko, bakit, Doc? Dami mo nakikitang mali eh. Ang hilig mo tumingin sa salamin. So, ibig niya sabihin, wag ako tumingin. Parang inaano niya. Ang dami mong problema, sister. Wala kang dapat i-problema, pinoproblema mo. So, yun nga. Gusto ko lang mag-lip liner kasi feeling ko, mas makapal tong lip, yung labi ko dito, mas makapal kaysa dito. Naintindihan niyo yan? Siguro hindi niyo napapansin, pero ako, hindi pantay. Kailangan ko siyang ipantay. You know, the key is balance. Kaya gusto ko ng lip liner kasi gusto ko siyang magpantay. Hindi dahil may gusto akong i-emphasize. Alam niyo yun? Yung iba kasi nagli-lip liner kasi gusto nung edgy na look. Ako hindi. Feeling ko may mali. Kailangan ko siyang ipantay. Kailangan ko siyang i-drawing. Pansin niyo dito, oh. Lagi ako nag-overline. Dito. Para feeling ko, tas dito, hindi ako mag-overline. Diba? Ang mga insecurity, sinisiwala at sa buong mundo. Yan. Hindi ko to color palette. Moisturizing kasi siya. Hindi ito yung gusto kong peg. Kailangan ko lang siyang ma-hydrate. Paka-arte na. Pero hindi yun ang lipstick ko, mga sister. Hindi ko na sinasabi yung mga brand, no? Kay Jinky Pacquiao. May friend ako nagtitinda kasi na to dito. So this is the look. Ngayon, mag-aayos naman ako ng hair, okay? Okay na to. Hanap ako ng brush na pwede kong gamitin. Talagang super powerful. Talagang. So, ito na yun. This is Ciate London. Tutorial. I'll do my hair first at babalikan ko kayo. This is the hair. So, this ends my makeup tutorial sa hair. Gusto ko lang yan, tapos naglagay lang ako ng pin. Tan ko yung earrings ko, yung kwintas ko siguro. It doesn't align. Oh? Lagay ko dito yung photo result. So, that ends my makeup tutorial. Kung wala kayo natutunan ngayon, sana next time may maituro na akong makabuluhan. Thank you so much for watching. Ito yung photo. Bye! Lande! Lande.